Marami sa atin, dalang-dala sa ating mga politiko na panay ang pangako, pero pag naupo sa pwesto, wala namang nagbago. Pero ibahin nyo raw ang Maynila kung saan ang mga dati hindi umuubra. Pwede naman pala. Capital City pa namang naturingan ng Pilipinas. Pero sa Maynila mo rin makikita ang malalang mga sakit ng ating lipunan. Ugyot ang lungsod ng kikitata. Walang kaayusan ang mga kalsada, bara-bara. Noon yan, dahil ang Maynila ngayon, mabilis na nagbagong bihis. Sa unang linggo pa lang ng termino ng bagong mayor, Isko Moreno, pinaliguan ang Divisoria, Recto, Blumentritt at Quiapo. Minasok ang mga istrukturang nakaharang. Dinurog ang mga iligal na video karera. Kahit pa chinong umihi sa pampublikong lugar, kinasuhan at binantaang ipadideport. We are now going to write immigration to deport this Chinese fellow. Nito lang Miyerkules, nakita ni Mayor Isko na pati bantayog ni Gat Andres Bonifacio sinalaula. Ginawang kubeta. Sino swerte? Yayaman. O yan, tae. Ayan, mga daddy ko eh. Sako pala to ni City Loton. Oo, iparilip mo na yun. Akalain mo, may mga kalsadang nawawala. Kasi pala, kinamkam ng mga pribadong kumpanya. Mabuti na lang at nahanap pa. Morning, Mayor. Mabantot na ako. Grabe itong ginagawa mo, Mayor. Alam mo, kasi pag hindi ko to ginawa, nobody will. Kita ninyo ito. Isa lang ang issue rito. Access road lang ng taong bayan. Pero kalsada ito nun eh. Paano nagkaroon ng mga ganyang istruktura? Pare-pareho tayo ng katanungan. Salamat sa netizen. So mga tao rin ang nagsumbong. Yes. Ayan o, madadaanan natin, tingnan mo. Oo. May staff ka rin na tumitingin sa mga reklamo sa social media. Yung reklamo nila, ipinadadaan ko sa messenger. Sabi ko kasi wag ilagay sa chat box. Kasi pag may nakakita nung inireklamo nila, baka naman sila mabalikan. So techie ka rin, Mayor? Oh, I do my own thing. And the only wall between us is that screen. Okay. Yun ang tipo ng gobyernong gusto ko matamasa ng taong bayan. So hindi ka maubusan kaya ng energy, Mayor? Wasak na nga, oh. Ilang araw lang, oh, kakalakad. Pinakita mo talaga yung mga pantalon mo. Alam yung isolve ito kasi pinanggalingan nyo. Kung basura ang problema, may PhD ako doon. Hindi kayo nalulumo sa dami ng gagawin ninyo? Ano pa ba irereklamo ko, Jessica? Basurero lang ako dati. Wala nga akong makain dati. Ano pa bang hardship ang hindi ko nasabakan? Laking tundo si Isko Moreno. Namulot at kumain din ng basura o pagpag. Francisco Dumagoso ang totoo niyang pangalan. High school lang ang natapos. Kaya naman maraming kilay ang tumaas nung pasukin niya ang politika taong 1998. Tumakbo at nanalong konsehal ng 1st District ng Manila hanggang naging Vice Mayor sa loob ng 3 termino. Hindi rin nakaligtas sa kontrobersya. Taong 2013, ipinaaresto siya kasama ng 6 pang mga konsehal matapos akusahang isa sa mga utak sa operasyon ng iligal na sugal sa lungsod. Sinampahan din ang plunder case dahil dimano sa pagbubulsa niya ng 77 million pesos na real property tax. Unang-una, hindi siya totoo. Wala akong maalala na I was there. I was included in that particular session. 2016, tumakbo si Isko bilang senador pero natalo hanggang nitong Mayo. Sinagupa ang malalaking mga pangalan, si Erap Estrada at si Alfredo Lim para maging bagong mayor ng Maynila. Sa pagsunod natin sa mga activities for the day ni Mayor Isko Moreno, pinayagan niya tayong makisakay na rin sa kanya. Ay, Mayor! Nauna na kami dito sa opisina mo. May libro ka, Oh, local government code. Seryoso talaga ito sa ang libro aral. namin. Nakapag-aral ka sa Harvard tsaka Oxford. Ang galing, Mayor, ha? Tsambahan lang. They offer the executive programs to the people like me who wanted to go to adapt that particular knowledge. Obviously, importante rin sa inyo ang aral. Oo. I'm a believer of innovation.
Hindi lang ako talaga pinalad na magkaroon ng gintong kutsara sa bibig na magulang. Mula sa kalsadang na lost and found, sunod naming pinuntahan ang Quiapo. Ano yun, Mayor? Mantika. Pagbasa yan, yung tao madudulas. Pati yung ganong detalye talagang nininitpick nyo. Eh si Lee Kuan Yew nga pinagbawal, bubblegum. Idol mo So- si Lee Kuan Yew, ha, Mayor? The way he approached problems is confrontational. Yung diretso, then firm, then may puso. Ito na yung pangmatagalang solusyon. Sabi nyo kahapon yung mga blue tents na yon, Yeah. hindi sa inyo yon, kahit kulay politika nyo yon, di ba? Alam mo, siyempre, kung minsan tao, alam mo yung mapalubag yung loob mo, sundin ang kulay mo. Pasinin mo ngayon, wala na halos nagkukulay kahil sa Maynila. Kaya kahapon, nag-order ako, Jessica. Pinatatanggal ko lahat ng pangalan ng politiko sa loob ng pampublikong eskwelahan ng lungsod ng Maynila. Don't immortalize yourself while you're still alive. So kayo, kahit yung pangalan nyo. Pati pangalan ko. Dito sa tinatawag na puso ng Maynila, sa harapan lang ng simbahan ng Quiapo, dito sa Plaza Miranda, makikita at agad mararamdaman ang mga pagbabago mula nung umupo si Mayor Moreno. Maayos na, yung mga nagtitinda wala na sa gitna ng Plaza Miranda, kaya libre lang makadaan, wala nang mga haharang-harang. Alam ni Isko ang lingwahe sa kalye. Kabisado rin niya ang pulso ng masa dahil dito siya nanggaling. Ano-ano yung mga yung mga salita? Anong gusto mo malaman? Ano yung 20? Etneb. Etneb, 20. Posam, 10. Ito. Podli. Podli. Likod? Podli. Ito ano to? Spider-Man? Ano Jumper. Yun? Ano yun? Ng kuryente. Oblo, Oh. loob. Ito yung pag ihohoyo ka na. Yoho. Hoyo, yung kulungan, oblo. Loob. Sok mo sa oblo. Pasok mo sa loob. Kulungan. Deadly. Gilid. Di ba pag nagtotongits ka? Tapos may meron. Lasma sa Gedli, bandang Wakali. Diyos ko, sandali. Dahan-dahan lang, Mayor. Di ko na naintindihan yun. Ano yung sinabi niya? Di ba sabi, lasma sa Gedli, bandang Wakali. Malas sa gilid, Bandang kaliwa. Oo, malas Ibig sa sabihin yung meron, malas. Naglalaro ka rin ng tong-its ng araw. Hanggang ngayon, Oo. I still play Caracross. Alam mo saan? Oo. Sa Patay. Susuki kayo ng mga lamay. Ay, doon ako na-discover mag-artista sa GMA7. Talaga? Para ma-inspeksyon ang mga kalsadang nakapalibot sa Plaza Miranda, nahikayat namin si Mayor Isko na sumakay ng pedicab. Bagay na hindi na bago sa kanya dahil sa kanyang kabataan, isa ito sa kanyang pinagkakitaan. Para lang dati. Double purpose din itong pagsakay ng pedicab ni Mayor kasi gusto rin niyang makita kung maluwag na ba yung kalsada. May pasero ko. Mayor, ginawa mo rin yan sa buhay mo dati, di ba? Nung ilang taon ka ho nun? Simula 10 years old, basurero ako. Nung high school, in-upgrade ko na sarili ko, sidecar. So lahat na subukan mo, mamulot ng basura, kumain ng pagpag, Yes. ano pa? Sa dagat. Sulpicio, Gothong, Ano nagagi ginawa sa mo piso. doon? Sa dagat kami. Dinadive mo yung piso? Piso. Isa ka doon sa mga batang ganon? Sa Villalobos Street, wala na ang mga tindera sa gitna ng kalye. Nasa gilid na lang. So ngayon meron ng linya, yung blue line na nilagay nila. Pag dito lang pwede yung mga vendor. Dito hindi na pwede para na sa mga pedestrian. Kayo ho ba may pakana ng mga blue tent? Mama, ako nga naka-blue, favorite color niya. Kumbaga sa kahit konting kurot makagamit kami sa airport ni Mayor. So naintindihan nyo po na kailangan, hindi na kayo pwede magtinda dun sa dating mga pinagtitindahan. Opo. Nasa lugar na po kami. Binigyan niya na po kami ng tamang lugar. Pero hindi lahat ng mga tindera pabor sa ginawa ng bagong mayor. May mga umaangal. Napakahirap po ng sitwasyon po namin ngayon na nagmamakaawa po kami kay Mayor na sana po kapaglatag po kami kahit na po kapirang doon sa kalsada. Maliwalas nga, kaso lang gutom yung mga tiyan namin. Let's be honest. 95% sa kanila, hindi mahirap. Talaga? Alam mo bakit? If they can afford to pay 30,000 pesos para sa isang maliit na lamesa for rights lang to sell, and they can afford to pay 350 pesos a day and 500 pesos a day para kay Edith Patti. Sino yun? Si Eddie siya.
Okay. O pati yung mga kasama niya. Yun. Marami. Marami dyan, sinindikato. Ang tawag Okay. nila, hindi na sindikato, Aha. organizer. So yun yung inalis nyo. Of course. Paano naman yun? Wala nang mapagbebentahan. May itatayo ba kayo for them? Yes. Ang paghahanda naman ng Maynila, which mangyayari hindi madali, hindi agad. Na meron naman kami mga lugar, base sa plano namin, infrastructure projects namin, na kung saan namin sila ilalagak. Tanghaling tapat na nung nakarating kami ni Mayor Isko sa sikat na bilihan ng hopya sa Quiapo. Ako munggo. Baka ba arthritis? Wala. Mayor Dito na kami inabot ng pananghalian. Tamang-tama. Ano daw mahohopya nila sa inyo? What you saw is just a beginning. I will see you until the ending. Kamusta kayo ni Mayor Erap? So far, we're okay. As far as I'm concerned, because I went to him and we were very cordial. I would rather focus on yung things na nasa harapan ko. May nawawala bang pondo talaga? As far as COA is concerned, may dapat hanapin. Hindi kayo natatakot sa sarili nyo? Bakit ka matatakot sa underworld? Kaya nga may tinatawag na gobyerno. Hanggang mayor lang daw ba? Eh, wala na dahil magtuturo na ako after mayorship. Pero nai-inspire yung iba na mangarap para sa inyo ng higit pa. Tulungan niyo muna akong mangarap para sa lungsod ng Maynila. Bilang panghimagas, hindi namin pinalagpas ang pagkakataon para hiritan si Mayor Isko ng kanyang The Moves. Game na game naman kayo. Okay lang po? Okay lang, sige. Pero May backup dancers kayo. Mga tindera rin dito sa Quiapo. Pang-agogo dahil And I was dying inside to hold you. I couldn't believe what I felt for you. Dying inside, I was dying inside, but I couldn't bring myself to touch you. Thank you! Pwede ka naming singilin sa lahat ng mga sinabi mo sa amin. In fact, di ba, sabi ko na nga, pag nabalik, ibig sabihin tumanggap na ako. Yun ang pwede nyo singilin sa akin. Tuloy ang asenso ng Manileño. Salamat sa Thank you. pa-interview. Ano, anytime. Thank you sa Hopia. Ikaw nagbayad eh. Wala pa ako sweldo eh. Ano pa lang yun? 12 pa lang eh. Seryoso? At 30 pa sweldo Magkano eh. ba kita ng mayor? I think aabutin kami ni Sandaan Maygit. 100,000? Plus. Palagay nyo, sulit yun sa lahat ng hirap. Eh, basura nga kinakain ko nung araw. Magre-reklamo pa ako sa 100,000. Thank you, Mayor. Marami sa atin, sawa na sa politika at sa mga politiko. Manhid na sa kanilang mga matatamis na pangako na madalas namang napapako. Pero heto, may bagong yorme o mayor na mabilis na nagdadala ng pagbabago na pwede naman pala.